typical na pagbibreed ng koi ay ginagawa sa madaling araw. Pero dito mga pre, tingnan nyo. Naiiba to mga pre. Ito ang pinaka-importante sa sekreto ko sa breeding ko na kahit natural makaya ko. Itong gumagana sa yung bulok tsaka yung parang panis na yung itlog na bulok na nagamold. Hindi natin mapasipsip ng tuho ng hangin ng Hose. Ito ginagamit ko, nililinis siya. Kinakain niya. Pati yung mga patay na prey boss, siya kumakain? Oo, makain niya. Pag mayroong dahon, dumidikit pa yan, sumasabit pa sa dahon. Dito, sumasabit pa sa dahon. Yung itlog, hindi maabot ng tubig, masayang. Sayang lang. Mga 30% pa mawala sa atin na mga papisa, baka maganda pa yun. Ayun pang the best, yung tubig. Nang hindi gumagalaw, mainit. Pagkagabi lang, tanggalan mo para maka-evaporate. So yung portion na yan boss, hindi mo na yan tatakpan? Oh, may singawan, may sumisingaw lang. Na para hindi kay kung walang singawan sa bumabaho. Kaya kung masyadong mataba yung isda, mahirapan makunting itlog. Kahit kita nyo, hindi lang masyadong malaking tiyan niya, pero punong-punong itlog yan. Kag hindi masyado yung itlog, walang makita mong pisa niya, maganda yung performance ng itlog, ang similya, madaling maglalaki. Kaya hindi siya nakadikit-dikit, hindi siya baluktot. So yung mga pre, isang mapagpalang araw sa inyong lahat at welcome back sa channel ko. So yung mga pre, ito yung 4th episode natin dito sa Navarro Koi Farm. So yung mga pre, sa video na to, aalamin natin kung paano ni Boss Reynald sinasalang yung mga breeder niya. So marami tayong mga kaalaman ngayon na malalaman. So pipigain natin siya sa mga kaalaman, sa mga tips patungkol sa pag-aalaga ng isda. At aalamin natin mga pre yung mga pinagbabawal niyang teknik. So mga pre, kung gusto nyo makita at malaman yung mga sinasabi ko, so bagong lahat, so pakiclick muna yung subscribe button, tsaka i-click na rin yung notification bell para updated ka sa mga video katulad dito. So mga pre, simulan natin yung video na to in 5, 4, 3, 2, 1, let's go! So boss, ano nangyari sa mga na-feature natin ng mga isda na binenta mo? Kailan naubos? Ito kahapon, may kumuha rin kay pag-alis natin, nakita nila magandang presyo, nabigay ako magandang presyo, ubos to. Yung natira ko, yung mga sa siwa, mayroon pang siwa, o dito ang hypin, ubos yung mga breeder ko na hypin. Eh gusto nila papisain rin eh. Hindi na tayo nagpapisa ng hypin, marami naman na pinapisa ko. Kailangan ko tong tank eh. Basta naka-schedule lang akong papisa, schedule lang akong magbinta. Ito ngayon, palagyan na natin ng tubig. I-flowin na natin to, abutin na dito na maabot niya. Mamaya mga ilang minuto, mapuno na yan. Kaya yung tubig to malinis to, galing to waterproof. Natural, pwede natin mainom. So boss, napansin ko lang yung dating isda na isa, ngayon dalawa na. Dalawa na dito oh. May dalawa na. So yan mga pre, isa. O isa. Dalawa na. So hindi na talaga makakalimutan. Para sa sunod siguro December, 3 na dito na. Para ibang klaseng isda na. Dito tapos na eh. So yung mga pre, kung nakikita nyo yung mga breeder ni Boss Reynald dito, so time check, it's already 8:30 ng umaga. So yung mga pre, yung typical na pagbibreed ng koi ay ginagawa sa madaling araw. Pero dito mga pre, tingnan nyo, naiiba to mga pre. So pinakita sa atin ni Boss Reynald na kahit umaga ay pwedeng mag-breed ng koi. So tingnan nyo mga pre. So mamaya mga pre ay papakita ko sa inyo yung mga itlog dito. So yung mga pre, tingnan nyo. Yan, ganda. So ano to boss, yung yung babae? Yung babae, yung Ki Utsuri.
Tapos yung... Pinasyon natin sa Shua para palabas sa'yo ng Kishua. Maganda yan, wala masyadong ma-reject yan. Kahit magtatlong kulay sa, lalabas siya Kishua. Kaya kung itong pinaiba, kahit umaga, pwede ka kumapaitlog. Magandang itlog yan, kay ubos-ubos niya. Mga 6 ko to kayo yung sahan. Yun nga, hanggang 8, buti niya. Kung makita nyo, itong itlog, oh. Puno-puno itong itlog. Oh. Ayan mga pre, tingnan nyo yung itlog, oh. Yan. Maganda yung dilaw, yung itlog niya. Napakadami. Importante sa pagpapisa nito, tanggalan nyo ng kuhaan to ng dahon para yung itlog hindi mag-sabit sa dahon. Pag hindi masyadong madami yung ilagay nyo, parang isda madali magkita, dali sila maghabol. Kung maraming mga tanim, tumatago lang, minsan tamad. Sa nakita ko, hindi maganda kung madami yung ilagay mo. Pag natural yung pagpaitlog ko, walang chemical, walang, kita nyo, walang hangin, walang kung anong nilagay kong mga pumpoms, kaya yung styro, parang nakita ko na hindi ina. Mas maganda yung natural. Kahit sa 2 days hanap lang, makita mo, napisa na sa. Kaya itong purpose ko, pinakasikreto ko, yung sin. Yung ginagawa ko parang hatsiri nila, pagkatapos itlog, takpan ko to. Kahit uminit, maganda sa, madali sa mapisa. Maganda ang quality ng pagpisa niya. Pag sa gabi, kunin lang to para maka-evaporate yung tubig na hindi magbaho. Yun, pag-flowingan ko yan ito. Kanina to, tapos na ang i-flowingan natin. So, maraming bumubula. So yun mga pre, sa pan na ito ay... Ano yung breeder nito, boss? Ganon rin. Dalawang game pinapalabas ko para makapaganda tayo ng Kishua na kulay dilaw na Shua. So bakit, boss, pinapasukan mo ng bagong tubig? Itong purpose nito? Di nga patanggal ko to yung bumubula, yung sobra ng similya ng lalaki. Ito na yung... Yan na ba yun yung similya niya na sobra? Sobra yan, mas makita nyo malansasa. Kaya magandang similya ng lalaki, parang bumubula sa malansasa. Mamaya to, pagtapos na, kunin natin. Steady na muna yung tubig, huwag natin galawin, mga 5 hours. Sa hapon, pwede tayo flowing naman. Buksan naman natin sa pagtapik ng sin. Ito, makita nyo magandang to. Yung mga itlog. So ito mga pre, tingnan nyo. Napakaraming itlog, oh. Grabe. Punong-puno. Oh my God! Wow! Maganda tong quality ng itlog, yung malinis, tsaka dilaw. Hindi siya puti. So boss, pag hindi mo nailabas yung mga similya ng lalaki na sobra, so most probably magiging failure. Makaswalty ka. Mabaho Failure to. talaga yan, boss. Ma-failure ka. Makunti yung mapisa. Maraming mabulok, madali siya. May sekreto pa tayo. Pagkatapos to, nilalagyan natin mga 2 days bago lumango yung isda. Yung pinaka-importante na wala tayong ginagamit. Gumagamit tayo ng ganito. Pag 3 days, napisa na to. Medyo nakadikit na yan sa gilid ng pan natin. Makita natin maganda na yung pag nagalaw mo, tumatalsik na sila, parang kiti-kiti. Nilalagyan ko sila pagkatapos ng janitor. Yung maliit lang na janitor. Anong purpose ng janitor, boss? Ito ang pinaka-importante sa sekreto ko sa breeding ko, na kahit natural makaya ko. Itong gumagana sa yung bulok, tsaka yung parang panis na yung itlog na bulok na nagamolds. Hindi natin mapasipsip ng tuo ng hangin Hose? ng hose. Ito ginagamit ko, nililinis siya, kinakain niya. Pati yung mga patay na prey, boss, siyang kumakain? Makain niya. Kainin niya yan ang mga bulok. So yung pag-grow pala ng bakterya sa ilalim, halos minimal na. Minimal na, ubos ito. Itong pinaka-the best, janitor talaga. Makatulong talaga. So, hindi lang nyo pag ilagay yung ganito. Kapag
Pag nalagay yung ganito na kalaki, Mabubulabog yung ano. supervisor na to o manager. Give your meat a good old rub. Yeah, boy, oh, me. Hindi ito makatulong. So mabubulabog yung pan mo. Mabubulabog na, masira Tataas na. yung ammonia, di ba? Ang sabi nila, akala nila makakain ng hindi. Yung bunganga ya dito sa ilalim eh. No, tingnan nyo. Hindi yung madakma yung mahuli yung isda. Yan. May Pakita natin boss yung ano. bunganga ya sa ilalim. Oh, ayan. Walang Hindi, walang oo. ngipin boss, no? Meron siyang ipin, pero hindi yan mahuli masyadong isda kaysa ilalim yung bunganga niya. Yun, nililinis siya, kinukuha yan yung mga nagamolds. Maganda, makita mo sa 5 araw, linis yung pan mo, makapakain ka na ng itlog na ipakain mo sa similya. Ilang ano lang, binabagsak ko na. Wala na akong problema. Linis na. Ayan ang sekreto ko. So yung mga pre, narinig nyo, meron na naman tayong pinagbabawal na teknik na itinuro sa atin ni Boss Reynald Navarro dito sa Navarro Koi Farm. So yung mga pre, dati rin akong breeder ng mga goldfish, pero ngayon ko lang nalaman na yung janitor pala ay isa sa pinakamagandang pamamaraan sa pag-aalaga ng fry. So mga pre, tanungin natin si Boss Reynald kung ilang araw, tsaka kung ano yung mga pinapakain niya sa mga fry niya. So boss, so ngayong araw, nangitlog yung koi mo. So ilang araw boss bago mapisa yung mga itlog? 3 days, maganda na, lumalangoy na. 2 days ka 1 half, makita mo nakadikit na to sa gilid. 3 days, maraming pang dumidikit. Pero sa gabi, lumalangoy na yan. Sa umaga, pagdating yung 4 days, pagkain ka importante, yung itlog, yung dilaw lang ng itlog, i-hard boil mo masyado. Huwag kang pakain ng iba, hindi ko lang masabi, kain ng booster. Wala pa tong yung parang hasa nila, yung glycerine, hindi pa sila makasyado makakain. Pagdating yung itlog, durugin mo masyado, na parang tubig lang, hinihigop nila. 2 araw lang pagkain ko. Hanggang 1 linggo lang ko, ubos ito, bagsak na to yung isda. Hindi na ako tumatagal dito. Ganun lang pala kabilis boss. So mga nasa 10 days Wala lang? na, 7 days lang. 7 days lang. Bago itlog ko, 7 days lang. Ayun nga, 2 araw, 2 gabi lang ang tulong ng janitor. Ang pinaka-importante, kay pagka 5 days to 6 days, talagang babaho yan. Hindi natin makuha ang bulok. Nandyan lang yan. Ayan, pagka 5 days, ubos yan ng janitor. Lagyan mo lang ng janitor na maliit. Kahit ganito, lagyan mong 10 o 20 janitor, maganda. Malinis siya. Ang isda, makita mo, healthy. Wala sang mold. Kaya linis yung sa ilalim. Pagkatapos, tuwingan mo lang, wala kang masyadong gastos. Wala kang masyadong gastos sa pagkain. Kaya pagka 1 week, bagsak na natin. Sa gina-prepare natin ng isda. Pakita ko yung bagsakan nito na naka-prepare na may meron tanim na palay. Ipakita ko sa inyo, ayan, bagsakan ko to sa sunod na mga 7 days. So yung mga pre, sa pan na to na ipinakita ko kanina sa inyo. So ayan, halos patapos na yung breeding ng mga breeder ni Boss Reynald dito. So boss, estimated mga ilang libong fry yung pwedeng i-produce ng ganito kalaking breeder? Itong ganyan na breeder, abot yan ng mga 30 plus. 30,000. 30,000 na sumit ko na yan, kaya nasubukan ko na yan bago ko bilang ito, nasa 2 inch na 3 inch, 30,000, abutin ko yan kaya nakaseparate, hindi ko inahalo. Kung anong klaseng breeding na papisa ko, isang pan lang, ayan, malaman ko kung anong kadami. Pagkatapos, makaselect ako ng the best na gusto kong i-breed na pwede ko mabalik sa kanila. Kaya kung ihalo mo, hindi mo malukit, hindi mo matrace out talaga kung anong kombinasyon niya. Pag kuha ka lang, pili ng ganda, walang potential yung breeding mo. Ang labas niya, babalik tayo sa mga ordinary na koi. Pwede mo ma-upgrade kung anong gusto mong kulay na kulay. Ito ginamit natin yung platinum base na Shua na more sa puti para maganda, malabas to. Sigurado ako marami to, itong sekreto ko na pinakapalabas ko sa
Sorry ko. Yun pala. Ay yung pattern ng siwa natin may dilaw. Yan ang maganda niya. May itim na siya, may dilaw siya, may puti siya. Ang guaya, ang labas nito, ang palikpik niya, yung Motogoroya, lalabas yan. Parang naka-mirror na siya. May base na siya na platinum. Ayan ang maganda ya. Alos, ang pinapalabas ko dito, mga merong matingkad yung palikpik niya. Hindi nerdunaring kulay lang. So yun boss, pagkatapos mangitlog ng mga breeder na to, so iaangat mo yung 3 breeder. Kukunin na natin to. Pag sabi nila may araw umitlog umaga, alauna, alas 2, alas 3. Kahit gusto ko umaga, pwede kong itlog minsan tumutulog pa ako. So boss, pagkatapos nito, mga ilang oras o minuto mo bago papluwingan ulit ng bagong tubig? Pagka kuha natin ng isda, mga 1 hour, gina-steady ko muna na hindi magalaw. Yung similya ng lalaki Kapit? kapit siya. Sa nakita nyo, hindi masyadong mataas ang tubig. May reserba ko. Kaya minsan, yung itlog nakadikit pa yan dito. Sa gilid ng semento. Nakadikit, sayang. Pag pinapaakyatan ko na, pag maganda yung similya, parang preserved pa sa tubig. Sa nakita ko. So Eh, yung mga naisablig na itlog, hindi masayang. hindi masayang. Aabutin siya ng tubig pag Oo. pinataasan mo na. Pag yung similya ng lalaki, nakita ko maganda. Yung pag-spread out niya sa tubig. Kay mababaw. Saan siya nag-try ako sa malalim, parang ang casualty mo maraming Marami. bulok. Pero sa nakita ko mababaw, kaya yun hindi lang masyadong madami ang damo, nilagay natin na iba-iba, dalawang klase. Importante ito Itong water hyacinth, tsaka ito yung Hornwort. parang itong pinakamaganda. Dati gumagamit ako ng mga pom-poms, nahihinaan ko, parang mahina yung galaw ng Fry? fry. Ito, makita nyo, pag nagpisa to, malakas talaga, maganda magtakbo, maglangoy siya, hindi na siya masyadong mahuli ng mga kunano na predator na mga tumutubo. So yun mga pre, yung sa mga breeder natin ng koi na nagtatanong dyan. So yung ginagamit na technique ni Boss Reynald ay tinatawag nating natural breeding technique. So yung natural breeding technique mga pre, ito yung pamamaraan ng pagbibreed ng koi na kung saan ay hinahayaan nyo lang yung mga koi sa natural environment nila na mag-breed. So merong mga, boss, di ba merong mga breeder na gumagamit ng artificial, yung inject? Oo. Sa experience mo, may pagkakaiba ba yung injection tsaka yung natural breeding technique? Iba, maganda rin sa atin, pwede natin ma-apply kay sa Japan malaki. Yung expansion ng fish pond mo kinalan malaki, kay malaking isda. Ayan, ginahan breed nila kay para maipon nila malagay sa mga maliit lang na box. Ito sa atin, kaya naman natin, hindi masyadong malaki. Yun pagkatapos, maganda yung natural, yung pag-itlog. Hindi masira yung breeder natin. Hindi masira yung pagbubuntis ng babae. Maganda sa kahit ito 1 month pwede naman natin paitlogon ulit. Madali lang kahit sabi nila ate kahit araw na alas 8 na hindi pa yan itlog para maganda makita ko sa umaga. Yun hindi ko yan masyado. Pinapakain ko sila kay alaman nila yung bulok. Yung mahina na itlog, kinakain lang nila yung hindi makakapit sa mga water lily. Pag kinakain na nila, hindi na ko masyadong maraming mabulok. Maabangan ko yan, kukunin ko na yan mamaya. Ilang minuto na lang, kukunin ko na yan. Para hindi na sila maabutan ng araw. Kaya makita nyo, sa natural habitat nila, yung itlog, umaga man nakita ko, nasa pan ko. Pag maganda yung araw, umiitlog mo sila araw na Alas 7, alas 8, ba't hindi natin mapaitlog ganitong oras? Pero sa gabi, kung agresibo talagang laki, maganda na. Pinakadabit. Kaya lang, bulok na. Kunti na yung ugat niya. Pag gamit nito maganda, putulin nyo to. Yan. Kunin nyo to. Para ang ugat lang matira, halimbawa, ganito na. Ito, kung maganda yung ugat, puti, kailangan kunin yung malinis na ugat. Ito na ang halimbawa niya, pinutol na natin, para wala ng dahon. Pag mayroong dahon,
dumidikit pa yan, sumasabit pa sa dahon, dito, sumasabit pa sa dahon, yung itlog. Hindi maabot ng tubig, masayang. Sayang lang. Mga 30% pa mawala sa atin na mga papisa, baka maganda pa yun. Ayun pang the best. Ayan, kinukuha kong ganito. Kaya ito na lang matira. Nilagay ko, kinala magandang ugat, malinis. Ayan ang sekreto ko pag sa water scent ang ginagamit ko. So boss, ano yung palatandaan mo na tapos na okay na, pwede nang tigilan yung pag-flow ng tubig mo? Ito, nakita nyo, tanggalin na natin yung bula. Yung langsa. Yung malangsa to, yung bula. Hindi naman to masira yung isda. Hindi yun masyado, grabe to dumikit. Dikit-dikit na yan, parang naka-glue na yan. Yung dati, iniingatan natin, baka masira. Hindi. Basta nakadikit na, mga ilang oras na, walang problema. Ito, pinapalabas ko na yung bula. Yung dumi ng na naka sa ibabaw para pag hindi ito makuha, parang oil. Itas. Hindi makahinga masyado yung natin, similya. Ito yung tutubuan ng bakterya, no? Oo, ito. Ito, linis na to. So mga pre, tingnan nyo, ang linis-linis na, wala na mga bubbles sa taas. So ito na lang, So pag naipalabas to lahat at naging clear na yung surface ng tubig, so okay na yan. Pwede na Pwede na yan. kuakunan ng flowing. Takpana ko ng sin. Kunin natin yung tubig. So ito mga pre, tinatakpan niya. So yung purpose nito ay pananggalang sa sobrang init ng araw, tsaka sa mga biglaang pag-ulan. At tsaka para maiwasan yung pagka-develop ng fungus. Maganda to kasi mainit to yung sin. Maganda to Bisaya, parang init ka. Yung temperatura sa loob hindi masyadong malamig, hindi rin masyadong mainit. Malamig. Fungus. Hindi pagod, matagal mapisa. Ganun ba? Maabot na minsan tatlong araw ko lang, 4 na araw. Pag hindi ko tinakpan, So yung mga napisa sa ika 4 days, yung potential niya mahina na, no? kailangan 2 days iniyap o 3 days, ubos na. Maganda sa pag meron kang tinatakpan na ganito, yung mag-init, yung tubig nang hindi gumagalaw, mainit. Pagkagabi lang, tanggalan mo para maka-evaporate. So yung portion na yan, boss, hindi mo na yan tatakpan? Oh, may singawan, may sumisingaw lang. Na para hindi kung walang singawan sa bumabaho. Ganun ba? Ayan sa gabi, kukunin natin to. Pag hindi natin makuha, mabulok man yan yung isda, yung itlog. Ito, hulihin na natin yung breeder. So yan mga pre, kinukuha na ni Boss Reynald yung kanyang mga breeder na koi. So yan, tingnan nyo. So yan mga pre, sa mga nagbi-breed ng koi, so hindi madali mga pre, kunin yung mga breeder. Kasi kailangan nating ingatan yung mga itlog na naipisa. So sayang naman pag nasira lang. Yan So, na yung babae, separate natin, ibang lagyan natin ito ng babae. May natira pa yan itlog. Mga 15 days, maganda naman yung itlogin natin. so yan. Pahinga muna. Natin, mataka ka na may medyo tayo naka-slope, malalim. Kaya yung isda, pag ginalaw mo sila, tatakbo sila sa malalim, Madali nang hulihin. madali sila hulihin. Dito na sila tumatago. Hindi ka nahabol kung saan mo ito sila habulin. Dito na sila nakatago. Pag maghuli ako ng similya, madali man. Pinapabawasan ko lang ng tubig. Pagkatapos ko ng sibot, marami sila. Dito na umiipon sila din. Madali na. So ang lalaki na pala ng mga breeder mo, boss. Siguro nasa 18 na to. Oh, ito yung dati yung pinipicturean natin nung isang araw lang. Itong lalaki. Dito yung mga babae. Kaya makita nyo, sabi nyo maliliit lang. Pero maganda yan pag nagpisa.
So yun mga pre, tingnan nyo. Yung portion na to, ito yung piniprepare niya naman sa another batch ng kanyang mga breeder. So ayan pinapasukan niya na ng tubig. So ganito lang karami mga pre yung halaman na nilalagay niya. So yun yung mga green mga pre, ito yun Yun yung tinatawag nating hornwort. Yan. So yan lang yung nilalagay niya. So preparation. So boss, ilang araw to bago mo lagyan ng breeder? Mamaya ang hapon lagyan na natin doon yung mga halaman na ka-stock ko na ready ko kinukuhaan ko nito. Nandun pakita natin yung mga naka-stock ko na mga pinapaitugan ko. So yung mga pre, narinig nyo yung sinabi niya. So yung ibang breeder ay nagsastock pa ng tubig ng 3 to 5 days. Pero dito mga pre, on the spot. So tingnan nyo. So mula yan sa source na ipinakita namin sa unang vlog namin. So naalala nyo to. So ayan mga pre, tingnan nyo. So mamaya, pwede nang lagyan ng mga breeder. So wala nang time frame na isa-stock muna yung tubig, gaganyan. So hindi ka boss naglalagay ng kahit anong chemical Wala dito? na. Mas maganda sa pagbagong tubig na pumapasok, magandang adaptasyon ng isda. Pinapainitan muna natin to na para mainit siya. Mas maganda umiinit pagkatapos sa gabi ma-change to, mainit to siya masyado. Pag umaga lumalamig siya. Kaya maganda yung mainit. Sa experience ko, lumalambot yung tiyan ng babae. Madali sa mag-spawn. Kaya naka-experience ako, walang lalaki, mainit ang tubig, nakatakip sa lumalabas lang ang itlog. Malambot, madali sa mapalabas. Hindi sa mahirapan. Kaya yun, yung isda ko, makita nyo, hindi masyadong mataba. Kaya kung masyadong mataba, yung isda, mahirapan makunting itlog. Kahit kita nyo, hindi lang masyadong malaking tiyan niya, pero punong-punong itlog yan. Kag hindi masyado, yung itlog, walang makita mong pisa niya, maganda yung performance ng itlog, ang similya, madaling maglalaki. Kaya hindi siya nakadikit-dikit, hindi siya baluktot. Maganda siya. Tama-tama lang, ina-estimate ko lang yung ipa-spawn ko, pag ikukunin ko sila. Maganda yung itlog, quality, bilog na bilog. So yung mga pre, nandito tayo sa tank na to. So yung tank na to mga pre ay pinapatubuan ni Boss Reynald ng hornwort. So ito yung hornwort mga pre, tingnan nyo. Ito. So ito. So yung halaman na to mga pre, ito yung ginagamit niya sa pagbibreed ng kanyang mga koi. Maganda Ayan. sa dito ko nilalagay, pinapasilungan ko para hindi maglumot. Wala sa malinis ha. Kita mo, nalagyan ko lang ng mga danyo para hindi magtubo yung mga kiti-kiti, mga lamok. Para ito, malinis. Kaya kung ilagay mo sa mainit, mayroon sang lumot na parang nylon, nakadikit-dikit. Ubos yung similya mo pag nagpisa. Dumidikit siya. Hindi siya makalangoy, mamamatay siya. Ayan, yung teknik ko, nilagay ko sa dito sa may pasilungan. Kag maganda itong mahaba So, dagdag natin doon para maganda. Naka-schedule ako na ready na to magkapisa ko. Ito lang ginagamit ko yung parang ninalaroan ng mga isda. So yun mga pre, dahil maaga pa tayong pumunta dito. So maaga kaming gumising mga pre, papunta dito sa Navarro Koi Farm para ma-i-video at ipakita ko sa inyo yung actual breeding ng mga koi. So kain muna tayo mga pre. So meron tayo ditong kape, tsaka puto, tsaka itlog. So nandito yung mga anak ni Boss Reynald. So si Boss Reynald, tsaka yung pinakamaganda kong asawa. Ayan, hello love. So yung mga pre, tara, kain tayo.